Start tayo. Title ko for tonight is I Can Do All Things. Siguro meron sa inyo up until now, somehow marami pa rin tayong mga request kay God na gustong pinapagawa kay God. Alam nyo, lahat ng kailangan natin ipagawa kay God, sinasabi na lang ng Panginoon sa atin, you do it. Amen? Kasi kung meron man siyang gagawin, ginawa niya na yan when He sent His Son to die on that cross for us. He forgave our sins. At hindi lang yon, yung pagtanggap natin ng buhay na walang hanggan, yung tinanggap natin ng Panginoon, is not just our ticket to heaven. Ito pati yung abundant life here on earth, kasama doon. Kaya nga kung hanggang ngayon ang request mo kay God is meron kang pakiusap na gawin niya, ang sinasabi ng Panginoon sa iyo, anak, my grace is sufficient. Ibinigay ko na sa iyo ang lahat. So ang kailangan mo na lang gawin, ihakbang mo yung mga paa mo at yung mga kamay mo at desisyonan mo na kasama mo ako. Amen. So doon iikot yung aking message for tonight. Kasi parang minsan tanong pa yata tayo ng tanong. Baka meron sa inyo rito na hanggang ngayon, tanong pa ng tanong sa Panginoon kung anong dapat gawin. Samantalang nalilimutan nyo na ang Panginoon nandyan na sa inyo. Which is why kaya nga ito, I'm sure we are all delighted when nagbabasa tayong Bible. Ngayon, nag-a-attend tayo ng Bible study. Which also means kapag gano'n na nangyayari, delighted tayo sa Kanya. And also the Bible said, if we're delighted in Him, He gives us the desires. So yung desires na ginagawa mo, yung mga gusto mong gawin, it's not just you anymore, but it's the Lord na nilagay yan sa puso mo. Kaya gustong-gusto mong gawin. At kung yan gusto mong gawin at gusto ng Panginoon yan para sa'yo, sino kakampi mo ngayon para ma-accomplish yan? Iba ang Panginoon. Amen? So tonight, God wants to somehow remind us who we have. Gusto ko ipaalala sa inyo, nakasama niyo ang Panginoon, nandyan siya sa inyo. He is living through you and in you. So sa bawat pupuntahan mo, sa bawat hakbang mo, nandyan ang Panginoon kasama mo. Nga lang, minsan siguro, nalilimutan natin na, siguro, minsan, di ba, pag may kasama tayo, no, basta kaibigan natin, minsan pag naglalakad kayo, minsan, alam mo yung parang pag nakafocus ka sa ibang bagay, parang uy, nandiyan ka pala. Alam mo yung, alam mo yung ganung pakiramdam na, ay, may kasama ka pala. So sometimes, ganun din ang Panginoon eh. Ganun din sa atin. Kasama naman natin ang Panginoon. Kaya lang minsan nalilimutan natin dahil nakatingin tayo doon sa nakikita natin sa mundo. Doon sa discouragement nung kasamahan mo, kung sino man. Baka non-believer yan, o kung sino man. Wag na wag niyong paniniwalaan kung ano yung sinabi ng kapitbahay niyo, kung sino ka. Ang kailangan mong pakinggan at ang kailangan mong paniwalaan kung anong sinabi ng Panginoon, kung sino ka. At ang sabi ng Panginoon, andyan ako sa iyo. Bago ka na. Tumingin ka kay Jesus. Amen? Baka kasi somehow, siguro nung bata ka or siguro in your life, marami kang dinaanan, and somehow nasingitan ka ng lie, nandiyan pa rin yung lie na parang iniisip mo you're not good enough, hanggang dito ka lang, yan lang ang kaya mong gawin. Okay na yan, tinanggap po si Jesus, hanggang dyan ka na lang. Huwag kang papayag dyan kasi hindi yan ang kalooban ng Panginoon para sa iyo. Ang kalooban niya sa atin is for us to have a future and a hope, for us to have a life and life in abundance. Amen? Kaya yung iba kasi pag tinanggap na si Jesus, okay na to. Solved na ako. May Jesus na ako. Yes, totoo yun. Pero kaya lang, nalilimutan mo na hindi lang naman para sa iyo si Jesus. Nandiyan na si Jesus sa iyo. And so that, ma-share mo rin siya sa ibang tao at magagamit ka lalo ng Panginoon kung nakikita ng tao na masaya ka, you are content with Christ, at nalalakaran mo yung kalooban ng Panginoon para sa iyo. So tonight, I want us to put this to heart. Quote na tayo sa first verse natin, sa Ephesians 2 verse 10. Kasi somehow baka meron sa inyo na hanggang ngayon hindi pa naniniwala na, alam mo yun, na ang Panginoon pag tinitignan ka, nakikita niya si Jesus. You are His workmanship. Amen. Let me read that to you. For we are His workmanship, sabi sa Ephesians 2 verse 10, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should, what? Ano, sa isip mo lang ba? Hindi. Yung good works na yan, tinanggap mo, workmanship ka, so that we may be able to what? To walk in them. Alam mo sa Greek, ibig sabihin ng workmanship, it's like a poem, obra maestra, masterpiece, in other words. Kumbaga, ikaw yung, alam mo yung nakakita na ba kayo nagpe-painting? Alam mo yung dahan-dahan, every stroke, every color na ilalagay nyo, kaya nakakita ba kayo na nag-wood carving o may ginagawa sila na talagang pinaghihirapan nila, pinagpapaguran nila every detail. Ganun ang ginawa ng Panginoon sa'yo. With effort and love, hinulma ka ng Panginoon. Naniniwala ka ba? Sige, tumingin ka sa salamin kung may salamin ka dyan.
O kaya mag-selfie ka, tignan mo, hinulma ka ng Panginoon. Amen? Ngayon, magtatanong ka, ba't parang somehow sablay yung mga desisyon ko, ba't parang sablay yung buhay ko? Ngayon, ipapaalala ko sa iyo at hindi yan na tinitignan ng Panginoon sa iyo. You're not. Hindi ka ganyan talaga. Amen? Hindi kung sinasabi mo na ito ka lang, wala kang kaya sa buhay, hanggang dito ka lang, hindi yan ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. Amen? Alam mo yung naalala ko tuloy yung parang, di ba ewan ko kung inabutan nyo, no? Siguro nung araw, di ba, nung mga bata tayo, nung bata ako, di ba yung mga pera nung araw, yung mga pera nung araw, pagka nakikita natin is, di ba, yung mga Emilio Aguinaldo, ginawang Randy Santiago, mga ganon, yung mabini, ginugulo nila yung pera, na maayos naman yung mukha. Alam mo, ganon ang ginagawa ng kaaway sa atin, na naipainting ka na ng Panginoon, na napakaganda na ng mukha mo, napakaganda ng pagkatao mo. Kaya lang ang problema, ang ginagawa ng enemy, binababoy ka, ginugulo ka, binibigyan ka ng kasinungalingan sa isip na hindi, marumi ka, hindi ganito ka, hindi ganyan ka, kinikengkoy. Kinikengkoy tayo ng kaaway. Pero anong dapat mong gawin? Huwag kang pakengkoy. Amen? Huwag kang pakengkoy na parang iba, ganda-ganda 5 piso, di ba? No, biglang lalagyan ng shades, di ba? Ewan kung inabot yung 5 piso na papel nung araw, ano? Ginagawa, nilalagyan nila ng shades. Di ba? So, ganun ginagawa ng kaaway sa atin. So, ano gagawin mo? Papayag ka? Huwag kang papayag. Dahil yan ang ginagawa ng enemy, ng mundo, and syempre, ng people, ng mga tao na who likes, and sad to say, who loves to cooperate with Satan. Yun ang ginagawa niya. Sinisira ka, ginugulo ka, na hindi ikaw yun. But you have to remember, ang sabi dito sa verse na ito, in Christ Jesus. And we are all in Christ Jesus. Amen? You are a masterpiece. When we received Christ, I don't care what you think about yourself before, kaya ka nga na born again. Kung inisip mo, ganito kang pinanganak, ganito na ako pinanganak, ganito na ako pinalaki, teka muna, ang born again ka, di ba? So kung ano ka noon, tapos na yun. Hindi na ikaw yun. Bago ka na ngayon. So hindi mo pwedeng idahilan na ganyan kang pinalaki. Hindi mo pwedeng idahilan na ganito talaga ako. Binago ka ng Panginoon, bagong nilalang ka. Amen? And remember that. Kung sige, sabihin natin, maayos naman din ang buhay natin noon. Noon, ang pwedeng kumpiyansa natin, yung confidence natin sa sarili lang natin, pero ngayon, nakinino confidence natin, nasa Panginoon na. Amen? Pero kung basag pa rin ang tingin mo sa sarili mo, yan ang gustong-gusto ng kaaway. Yung salat, yung sagad, yung ubos, yung biyak, hindi ka na ganyan. When you got born again, iba ka na. Yung dating kulang, buo na. Yung dating salbahe, mabait na. The old is gone and the new has come. Yes, hindi ka na yung tao na hirap magpakabait. Mabait ka. Ikaw yung mismong embodiment ng good. Why? Kasi nandyan si Kristo sa'yo. Amen? And this new being is in Christ because you are in Christ. You are His workmanship. Amen? You have been blessed in Jesus Christ. You have been redeemed by His blood. Supernaturally favored ka. Na-justify ka. Sanctified ka. Qualified ka. Healed ka. Whole ka. Prospered ka. Ano bang kailangan mo marinig? Yan ang sinasabi ng Bible tungkol sa'yo. Hindi ka pa rin ba naniniwala? Kaya tayo nagbabasa ng Bible is to remind us, nire-remind tayo ng Panginoon. Kaya nga salita ng Diyos. His words. So when you read the Bible, it is directed to you na pinapaalala ng Panginoon na mahal ka niya. Hindi ka basta-basta, kapatid. Amen? Kaya sabi dyan, di ba, in Christ Jesus, masterpiece ka. For what? For good works. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka gumagawa ng good works for you to be able to be a masterpiece, para ma-bless ka. No. Ginagawa mo yan kasi na-bless ka na. Kaya yung lumalabas sa iyo, good. Hindi tayo na-saved by good works. We were saved unto good works, which means, dahil good ka, anong lalabas sa iyo? E di natural good. You are not doing good works to be saved. You're saved, kaya yung good works lumalabas sa iyo. It's a fruit of knowing and receiving God unto good works. Kasi yung nasa loob mo, good. Kung ang nasa loob mo, good, anong lalabas? Hindi ba good din? Amen? Hindi ba pwedeng masama ang lalabas? Siya, bago ka eh. This new being is in Christ, and in Christ, you are His workmanship, kapatid. Amen? I really pray that you're getting this. Ano, kasi minsan baka mamaya, meron dito, somehow, dito sa ngayong gabing ito na nakikinig sa inyo, na may bulong yung kaaway na hindi. Tika mo, sinasabi mo na ganito, ba't ganyan, kung ano-ano bulong sinasabi sa inyo, you have to remember Christ is in you.
at hindi ka niya pababayaan kailanman. Remember, kaya din good yan dahil natural, may mga plano sa atin ng Panginoon. At ano yung plano? Sabi ko nga sa inyo kanina, for a future and a hope, for a life and life in abundance. And like I always say, alam nyo ba yung mga planong yon? It does not really automatically comes to pass. He needs our cooperation. Kailangan mag-cooperate ka. May plano sa iyo eh. So cooperate ka. Ang problema sa atin, may plano siya. Gusto mo yung plano natin, na somehow yung plano naman natin na dala ng flesh, na dala ng kaaway, na dala ng mundo, gugulo lalo. Paano ka mapupunta ron sa good and acceptable and perfect will of God kung hindi natin ma-renew yung mind natin doon sa mga kalooban ng Panginoon sa atin? Again, cooperation. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, tanongin nyo rin sa sarili nyo, are we cooperating? Nagko-cooperate ba ako doon sa sinabi ng Panginoon na gawin ko? Nag-respond ba ako ng oo sa Panginoon? Are we responding to the call? Yung plan ba na inihain niya, nagustuhan mo ba? Amen? Nagustuhan mo ba at gusto mo bang gawin? Alam mo yun, ito, parang sinasabi ng Panginoon, alam mo, ito anak, itong gusto kong plano sa'yo, ito yung gusto kong pagawa sa'yo, ito yung kasi habang ginagawa mo to, marami kang, alam mo, mas marami pang mabibless sa'yo sa pamamagitan mo. Kaya lang, meron kasing kailangan tayong gawin eh. Kailangan, oohan nyo muna. Kailangan mo munang oohan. Kasi okay na, niwalaan mo ba? Lalakaran mo ba? Yung daan kasi, we need to depend upon Him day by day, by day, by day. Kailangan, yes, alam nyo, totoo, may challenges. Tandaan nyo ha, may challenges man, meron mga persecutions, may mga pagsubok man, God is faithful. Hello? Yes, we can hear you, bro. Yeah, okay. Okay. Medyo na wala yung connection. Hold on. Hold on. Chop, yeah. Chop na. Yeah. Amen. Hold on. Ayan. Yeah, it's loud and clear. Okay na? Okay, okay. Yes. Kaya naman tayo. Yan, ang tanong ko sa inyo, are we responding? Yes, sabi ko, may mga challenges sa buhay, may mga persecutions, may mga pagsubok, may mga darating eh. Alam niyo, may mga darating. Nasa mundo tayo. We live in a fallen world. Sabi ko nga sa inyo, may kalaban, may Satan, may enemy, may demonyo, may tao na makukulit. Pero kahit na mga may ganun, tandaan natin, di ba, tapat ang Diyos? Amen? So kung tapat ang Diyos, kahit may challenges pa yan, alam mo nga, abante ka. So ano hinihintay natin? And I want to go to our next verse. Remember si Prophet Jeremiah. I know this is the word for the prophet, but somehow this is also for us. Kung gusto kong basahin sa inyo. Sabi dito sa verse 4 ng chapter 1. Then the word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you. Guys, even before we were born, we already have the talents and gifts given by God. Amen? Yung iba nga sa inyo, nalimutan nyo na, may talent pala kayo ganito, may gift pala kayo ganyan. Nalimutan nyo eh, dahil nasubsob na kayo sa trabaho siguro, nasubsob na kayo sa mga kailangan yung responsibilidad, nalimutan mo na meron ka pala niyan. Tandaan nyo, everything is given by God. So binigay niya sa inyo yan eh. So ngayon, I really pray that the Holy Spirit is somehow reminding you once back again na pinapaalala niya sa inyo kung medyo namatay na yan, medyo nag-die down na inside of you, yung mga talents. Hello? Okay na? Yes, we can hear you, bro. Right. Nagpuputol eh. Yeah. Yan, ang will niya is magamit natin yung mga yan. Yung mga talents na yan. Kasi bigay niya yan eh. Pag nagagamit natin yan, marami ring nabibless sa pamamagitan yan. Pero gusto kong makita sa inyo, gusto kong ipakita sa inyo. Tignan nyo ha.
Sinabi na sa kanya to, sinabi ng Panginoon kay Jeremiah. Pero tingnan mo yung response niya. Anong sinagot niya? Okay, basahin natin. Nasaan tayo? Sa verse 6. Okay. Sabi niya rito, I ordained you a prophet to the nations. Then said I, tingnan Lord God, behold, I cannot speak, for I am a youth. Ano sagot niya? Teka Lord, bata pa ako eh, di ko ata kaya yan. Sounds familiar ba? Yung may sinabi si God sa'yo, pero may sinabi si God na gagawin mo, na ito yung plano ko sa'yo, ito yung kalooban ko sa'yo. Tapos sasagot mo, ako ba? Ako ba? Naku, bata pa ako eh. Hindi ko pa kaya yan. Hindi, matanda na ako eh. Hindi, busy ako eh. Hindi, iba na lang. Di yata ako yan. Hindi ko alam yan. So ano ba ibang dahilan na dinadahilan ninyo? Hindi ko na alam. Pero minsan may sinabi ang Panginoon and somehow parang alanganin eh. Di pa ako ready. Tsaka na. Di ba? Parang ganun madalas sa sagot natin. So often, Christians already know it's God. Pero sandamakmak pa na sign ang gustong hinihintay, Lord. Ikaw ba talaga yan? Sabi ko nga sa inyo if you have been delighting yourself in the Lord, that desire na gusto mong gawin is already from Him. Especially kung wala ka nang marinig na sinasabi niya. Bakit ka mo? Kaya nananahimik siya. Kasi nga, alam niyang bigay niya na yan eh. Amen? Tandaan nyo, you won't know that it's Him until you step out in faith. Huwag kayong matakot na magkamali. Amen? Tandaan nyo. Yung iba kasi, kaya hindi na makagalaw, natatakot magkamali. Tandaan nyo, magkamali ka man, nandiyan ang Panginoon. His grace is enough. Kasi the more na nagkakamali ka, the more na lumilinaw din lalo yung boses niya. Simple lang yan, may narinig ka. Alanganin ka kung siya, sige gawin mo. Pag gagawa mo ngayon, mali. Lord, thank you, my grace. So ngayon, mas nagiging malinaw yung boses niya. Sa susunod ngayon, mas alam mo na kung ano yung nanggagaling sa kanya. Nakukuha nyo? I tell you, to get to the point on where I am now in hearing His voice, don't even have me starting. Napakadami kong nadaanan. Amen? Napakarami ko na yung mistakes na nagawa. We learn. Amen? We learn. Nadatapa tayo, babangon tayo, natututo tayo. Amen? So madalas kasi we say no to the giants. Ang laki, hindi ko kaya. We say, minsan naman, ayaw mo naman yung maliliit kasi feeling mo, wala bang mas matindi? Alam mo yun, wala bang mas matindi? Para sa mga big things ako, minsan, so iba na. Di ba? Not realizing na however big or small that is, yan na pala yung God-ordained opportunity to move us to the next level. Naku, ano yun? Iba kasi parang di para sa akin yan eh. Paano kung yung iniisip ko na hindi pala para sa'yo eh? Yun na pala. Yun na pala yung God-ordained opportunity para sa'yo. Amen? For the next level of breakthrough para sa'yo. I know may breakthrough ka na, pero sabi ko nga, my next level of breakthrough, you're just touching the surface. Yung nakikita mo, breakthrough mo ngayon, nag-uumpisa pa lang ang Panginoon sa inyo. It's not just that. So, hindi ibig sabihin na tingin mo simpleng bagay lang yan, isasantabi mo na. Yun nga lang simpleng pagtulong mo sa isang nangangailangan na hindi naman kalakihan, kung sinabi ni Lord na tulungan mo, then go. Why? You never know, baka may kasabay ka na tutulong sa Kanya, at yung tutulong din pala sa Kanya, nakasabay mong tumulong, yun na pala yung divine appointment sa'yo para makarating mo ng gusto yung breakthrough ng Panginoon para sa'yo. Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Bakit? Kasi may mga wrong mindsets pa din tayo on who we are eh. Hanggang ngayon, parang iniisip pa rin natin, hindi ko kaya, hindi ko gagawin yan. Hindi, ito ako. Alam mo yun? Doon tayo sa kalooban ng Panginoon para sa atin. You may think you know what you can do, pero si God or yung sinabi dapat ni God on who we are in Christ ang dapat na nasusunod. Ganon tayo nag-renew ng mind. Amen? Alam nyo, actually, ang dami nga naghahanap. Hanggang ngayon, ang dami naghahanap. Siguro, kung may mga non-believer kayong mga kaibigan o sa sphere of influences ninyo, minsan naman, baka maaring believer na rin yan. Alam nyo, marami naghahanap ng purpose sa buhay. Na-share ko na sa inyo dati to. You don't look for this. Actually, totoo niyan, yung purpose really finds you as you are being conformed to the image of Jesus. What do I mean? Inside, sealed na tayo. Amen? Sanctified na tayo. Justified na tayo. Sa loob yan. Pero dapat yan lumalabas. On the outside, kailangan lumalabas yan. And until then, na mag-mature tayo at mailabas yung Jesus na nasa loob natin, our purpose won't be able to find us. Your purpose won't be able to find you. Amen? Pag-pray nyo nga ako, ano bang assignment ni God sa akin? Ano ba dapat kong gawin? Ganyan ang tanong natin. Hanap ka ng purpose. I tell you this, hindi hinahanap yan. Bakit? Sabi ko sa inyo, dumarating yan.
Purpose finds you, and sometimes it actually interrupts you while you're doing your very best on a certain thing or in a certain situation. That is how it is of being content. Tandaan niyo si Moses, di ba? Balikan natin si Moses. Remember si Moses, di ba? He was doing his everyday chores. Amen? When he was, nung dumating yung burning bush sa buhay niya. After being so good at what he does, di ba? Nagkaroon na siya ng pamilya, he's been a good father, naging maayos din siyang manugang. That's when the burning bush interrupted him. Amen? Di ba? Yun yung biglang, alam mo yung okay na lahat eh. Maayos yung pamilya niya, ano na siya, steady na lang siya doon, di ba? Walis siya eh. Steady na lang siya doon, nakabuo siya ng pamilya. Tapos biglang dumating yung burning bush. His purpose found him. Amen? Nakita siya ng purpose niya. Ganon din tayo. Habang you're being best, being a father, or being a grandmother, grandfather, anak, o apo, I tell you, lalabas at ito pala yung dapat kong ginagawa. Ito pala yung biglang sasabog na lang yung puso mo. Remember si Gideon? Si Gideon, ano man nangyari sa kanya nun? He was even secretly threshing wheat in the winepress. Tandaan nyo? Diba? Tapos biglang dumating, angel of the Lord. Anong sabi? Punta natin sa Judges 6. Then the Lord turned to him and said, go with the strength you have and rescue Israel from the Midianites. I am sending you. But listen to this. Tingnan nyo ano sagot ni Gideon. But Lord, Gideon replied, how can I rescue Israel? My clan is the weakest in the whole tribe of Manasseh, and I am the least in my entire family. Ito yung sagot ni Gideon. Sounds familiar ba? Baka madalas nagiging sagot nyo rin yan. Amen. Pag sinabi sa inyo ng Panginoon na malakas ka, ito ang gagawin mo, ito ang gagawin mo, ito pinagagawa ko sa'yo. Anong sagot natin? Ako, Lord, di ko alam yan. Masakit yung likod ko. Di ko na ata alam yan. Di ko na kayang gawin yan. Just imagine kung hindi sumunod si Gideon, hindi niya nalakaran yung purpose niya na siya yung nagamit to defeat the Midianites. Amen? Si Mary. Remember si Mary? Being Mary, the mother of Jesus. Hinanap niya ba purpose niya? I'm sure she was even preparing to get married. Amen? Betrothed na siya, engaged na siya. Amen? Nagkapirmahan na yan. Engagement. Sa Jewish traditions, sa engagement pa lang, nagkakapirmahan na yan. Nag-uusap na yung mga magulang. And kaysa siya, isipin niyo na lang, yung timing sa buhay niya. Everything was good. A year after nun, ikakasal na sila. Tapos biglang ipinagbubuntis mo daw si Messiah, ipagbubuntis mo raw nang nilapitan siya ng angel. Hanep, di ba? Paano kung umayaw siya? Pwede kakasal ako, tapos ano sabihin ng asawa ko, ako hindi pwede. Paano kung gano'n ang sinabi niya? Nag-obey si Mary. Kung di siya nag-obey, di niya nalakaran yung purpose niya. For what? For being the mother of Jesus. Again, she was not looking for it, but it came. So alam niyo ito. Nakailang daan na sa'yo eh. Nakailang sabi na. Kinausap ka na rin niya. And sometimes our purpose is already in front of us. Yung plan ng Panginoon nasa harap na natin. Ang gagawin mo na lang lakaran. Ang problema sa atin, napapahinto pag nabubulaga. Nagugulat ka ba? Magugulating ka ba? Amen? Kung nagulat ka man, unti-untiin niya sa yan, ipapakita niya ulit. Ang tanong na lang, kailangan nating lakaran ito. At oohan yung sinasabi niya. The thing is, need natin tumingin kay Jesus and see that we are being conformed to this image. Na, teka, advocate ako. Kaya ko to. May ability ako. Bakit? Kasi I have grace. Nandito ang Panginoon. Kaya kong gawin to. Hindi ko pala subukan yan. Hindi ko alam yan. Hindi ko linya yan. Teka muna. Kaya nga yung title ko ngayon, I can do all things through Christ who strengthens us. You can do that. So anong gagawin mo para pag-alanganin ka? Anong gagawin mo? Next verse, Hebrews 12 verse 2. It says here, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross. Kita mo, in-endure niya yung cross. Paano niya ba nagawa yun? Binigyan niya tayo ng example dito. Ano tinignan niya? For the joy that was set before him. Ano tinitignan niya? Ang tinitignan niya tayo. Habang nakikita niya na tayong lahat masisave sa pamamagitan ng gagawin niya, tinuloy niya. So, ito gawin mo. Yung joy na nandyan sa harapan mo, parang mahirap yung gagawin ko eh. Parang alanganin yung, parang alam mo yun, parang nakakatakot. Parang hindi ko yata kaya yan. Ang tignan mo na lang, para kayanin mo yan, yung mga tao na mabe-bless pag inumpisahan mong gawin yan. Nakuha niyo ako?
Yun yung kaya titingin tayo. Kaya every time tumitingin tayo kay Jesus, nagawa ni Jesus eh. So kaya ko rin. Kasi si Jesus nasa akin eh. So I can do all things. Amen. He is the author and finisher of my faith. And nakalagay dito, and has sat down at the right hand of the throne of God. Hindi nga lang siya umupo doon, kasama na tayong inupo doon. Amen? So sa kanya lang ang tingin. Tingin ka doon sa joy that's set before you. Wag sa faith mo, wag sa kaya mong gawin ang tignan mo. Doon sa ginawa niya na. At doon mo iangkla yung paniniwala mo sa pananampalataya niya na kaya mo. Ano ba yung pananampalataya niya? Ito yun eh. Imbis na magtiwala ka doon sa kaya mo, magtiwala ka doon sa pananampalataya niya sa'yo na kaya mo. Naku, ano yung ibig sabihin? Ang Panginoon naniniwalang kaya mo. Kung hindi ka naniniwalang kaya mo, maniwala ka doon sa sinasabi niya tungkol sa'yo. Naku, ano yung ibig sabihin? So, ang ibig sabihin niyan, hindi ka na ngayon nagtitiwala sa sarili mo. Nagtitiwala ka kasi sinabi ng Panginoon, kaya ko. Amen? Amen? I hope you're getting this. I tell you, lalakas ka. That's why we can do all things through Christ who strengthens us. Every time na iisipin mo na hindi mo kaya, tandaan mo lang, I am a workmanship eh. Hinulma niya ako. Diba? Ginawa niya ako. Talagang obra maestra niya ako. Diba? I am blessed. I can do all things. Yun lang, i-renew mo yung mind mo doon. Pag minsan parang nakatingin ka sa mundo, nakatingin ka doon sa totoo lang, pag nasa mundo ka, pag nagbukas ka pala ng TV, puro bad news eh. May mga bad news, may ganito, may ganyan. Diba, dito na lang tayo tumingin sa good news. Saan natin makikita yon? Buklatin mo yung Bible mo, puro good news nandyan. Amen? Yung iba kasi, naku, di pa ako ready eh. Di ba? Mahina pa ako. Parang sinabi ni Gideon, naku, mahina yung clan ko. Kami pinakamahina. Di ba? Bakit ako? Hindi ako muna magsalita. Sabi ba ni Moses, di ba? Bakit ba nila nasabi yan? Kasi di pa nila alam kung sino sila. Alam niyo yung mga verses na yan, after ng mga verses na yan, I'm not gonna put the verses anymore, pero dinikdik ni God kung sino sila, kung ano yung kaya nilang gawin. Amen? That made them rise up. Kaya if you are reading your Bible at binabasa mo yung Bible, ganun din naman ang sinasabi ng Panginoon. Saan pag binabasa mo yan, parang kausap mo ang Panginoon at sinasabi ni Lord sa'yo, uy, nandyan ako sa'yo. Dinidikdik niya sa'yo. Nilalagay niya sa isip mo, nilalagay niya sa puso mo. Kaya mo yan kasi nandyan ako sa'yo. Amen. Tignan nyo to. Punta natin sa Exodus 4. Yan natin si Moses. So verse 10. Next slide. It says here, but Moses pleaded with the Lord, "Oh Lord," tignan nyo sinabi sa kanya, "I'm not very good with words." Ito yung sinabi ni Moses. Sinabihan siya, ito gawin mo. "I never have been, and I'm not now. Even though you have spoken to me, I get tongue-tied, and my words get tangled." Verse 11. Then the Lord asked Moses, tingnan nyo to parang ito na lang, parang siguro ito sinasabi nyo minsan sa Panginoon, bakit ako, hindi ko kaya yan, iba na lang, diba? Pero tingnan mo sinabi ng Panginoon, who makes a person's mouth? Who decides whether people speak or do not speak, hear or do not hear, see or do not see? It is not I, the Lord. So right now, kung narinig nyo ito, parang sinasabi sa, muna, di ba hinulma kita? Di ba Christ is in you na? Anong sinasabi mo hindi mo kaya? Anong sinasabi mo na hanggang dyan ka lang? So right now, God is speaking to you at this very moment. Huwag ka nang magdahilan pa, kapatid. Huwag na kung ano-ano pang dahilan pa. Kung ano-ano pang palusot ang gusto mong ipalusot. Hindi naman nagagalit ang Panginoon sa'yo. Kaya lang, nadi-delay yung kalooban ng Panginoon para sa'yo. Hindi lang para sa'yo kasi yun eh. Kasi kapag umuo ka dyan, pag tinayuan mo yan, pag nilakaran mo yan, mas maraming milagro pa ang matatanggap ng ibang tao sa pamamagitan mo. So what's the hold up? Amen? Alam kong kaya mo. Sinasabi ng Panginoon, I formed you. Amen. Let's go here. So Psalm 139. Gusto kong just put this to heart. Nasabi ng Panginoon tungkol sa atin, you made all the delicate inner parts of my body and knit me together in my mother's womb. Thank you for making me so wonderfully complex. Your workmanship is marvelous. How well I know it. Dapat kaya mong tayuan na totoong alam mo na workmanship ka ng Panginoon. Na obra maestra ka na masterpiece ka niya. Kailangan kaya mong sabihin yun. Kasi every time na hindi mo kaya sabihin na masterpiece ka, wala eh. Magiging ano ka lang sa sulok, hindi ko kayang gawin yan, dito lang ako, hanggang dito lang ako. Nahiya ka eh. Matatakot ka. Pero pag alam mo ito, how well I know it. Alam ko to, Lord. Masterpiece mo ako. Alam ko to, Lord. Pag nanghihina ako, mas may kalakasan ka kasi ang biyaya mo, tinanggap ko. Amen? Yung next verses dito, alam nyo na lahat. Sa inyo yan. Alam niya na, ito kapatid, alam niya kung nasan ka ngayon. At hindi rin aksidente na nandiyan ka. Kung ba't nandiyan ka sa trabaho mo, nandiyan ka sa negosyo mo, nandiyan ka sa ministry mo,
Nandiyan ka sa village ninyo dyan, o nasa probinsya ka man, o nandiyan ka sa kung saan ka man ngayon, yung sphere of influence mo niyan, andiyan ka, alam mo kung bakit? Dahil kaya mo. Dahil ang Panginoon nandyan sa'yo. In Jesus Christ, you were created unto good works. Nung tinanggap mo ang Panginoon, ang lumalabas sa'yo, mabubuti. Amen? Lumalabas sa'yo ang mabubuting gawa. Amen? We have to understand that kailangan maging totoo sa atin yan, na hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Nandyan siya sa atin. Masterpiece siya tayo. Amen? Hindi niya tayo iniiwan. Tayo ang obra maestra niya. Amen? So kailangan makita natin ito mga kapatid. Ngayong gabing ito, pinapaalala ng Panginoon sa atin yan, na hindi niya tayo iniiwan. Alam niyo, sabi ko nga habang ginagawa natin ito, habang maintindihan natin na, okay, good works pala yung lumalabas sa akin kasi good yun nasa loob ko. Nung tinanggap ko si Jesus, alam mo ito yun, nung tinanggap niyo si Jesus, nagsimula kang humakbang. Nako niyo ako? Nung tinanggap mo si Jesus, nagsimulang nag-umpisa ang kalooban ng Panginoon sa'yo. Pero hindi ka hihinto doon. Okay, tinanggap mo na si Lord. Okay na ako, steady na. Hindi may hinto yun doon. Marami pang kang dapat lakaran. Ituloy mo yung lakad mo. Bakit? Kasi gusto niya, lakaran mo yung mabubuting bagay at buhay na gusto niya para sa'yo. Amen? Hindi ibig sabihin, tinanggap mo si Jesus, tapos yung magulong buhay mo, nandun pa rin. Hindi ganun yun. Kasi kapag tinanggap mo ang Panginoon, yung magulo mong buhay, umaayos yan. Amen? Ang kailangan yun, hakbangan natin yan, lakaran mo yan. Kasi pag nilakaran natin yan, marami kang madadaanan para isabay mo sa lakad mo. Ano yung ibig sabihin? Marami kang madadaanan para isabay mo sa ganda ng buhay mo. Marami kang madadaanan para isabay mo sa divine health mo. Naku nyo, habang lumalakad ka, in Christ Jesus ka na, workmanship ka, tinanggap mo yung biyaya, habang lumalakad ka sa kalooban niya, ang dami kang madadaanan sa kalsada na pwedeng sumabay sa'yo. Naku nyo ko? Marami kang madadaanan para isabay sa kasaganaan ng buhay mo. Yung will niya, yung plano niya, yung purpose niya para sa'yo, para mahawa ang mundo habang iniikot mo. Naku nyo ko? Naniniwala ba kayo na kaya niyong ikutin ang mundo? In Christ Jesus, all is possible to him who believes. Amen? Guys, just to give you a testimony, I just came from Japan. And I had an unannounced event. Actually, kumbaga, this was only a planned vacation for the family. Pero alam niyo, I already had the ticket, October pa lang. Pero habang papalapit in December, sa pag-alis namin, nakikita ko yung, kasi I had an aunt na may bar and restaurant doon. So, nalilid ako ni Lord na sabi ko, itong planned vacation na ito, it can also be for the Lord. Kasi kahit saan naman tayo magpupunta yung ministry, bit-bit na natin. Amen? Hindi pa pwedeng hindi. Kasi kahit saan mo ihakbag yung paa mo, ang Panginoon kasama mo eh. Nung nandito ang Panginoon sa mundo, wala siyang ginawa kundi maghanap ng mga broken people, maghanap ng may kailangan ng kaligtasan, maghanap ng mga may sakit. Yun na tayo eh. As Jesus is, so are we in this world. Amen? At doon sa nangyari yun, nagkaroon kami ng event sa bar and restaurant ng auntie ko, nagkaroon kami ng service, at nagkaroon na rin ng reunion, yung Metanoia Japan, with the help of Brother Secho. Nagkita-kita kami doon. Kaya all things work together for good. Ang ganda rin kasi, bagong season din ni Brother Secho sa kanyang bagong business, wherein yung travel and tours niya, sa mga transport. Sumakto kasi kung may yung trabaho niya is like before, hindi siya makakapag-leave. Hindi na kami masasamahan. Kaya kita mo, all things work together for good talaga. To those who love God and to those who are called according to His purpose. Lives were changed. Yung mga umattend doon, yung inabutan ko, nung first day ko doon, na inabutan ko na umiinom doon sa restaurant, doon sa bar, na imbitahan ko, dumating ng service. At natanggap si Jesus, natanggap yung grace. There may mga questions daw sa isip niya na natanggap niya ang Panginoon, naintindihan niya. Somehow nagkaroon ng linaw. Amen. That's grace. And that's not me. It's grace. Yung grace ng Panginoon. At yun yung binibigay natin sa ibang tao. Amen? Why? Kasi bit-bit natin ng Panginoon eh. Hindi lang yun. Actually, may mga issues pa doon. Yung auntie ko, nagkaroon ng naging maayos kasi silang magkapatid. May konting problema. And then, ito makita mo nagkaroon ng reconciliation. Why? Because we were given that ministry. The ministry of reconciliation. Hindi lang within the family.
tayo yung nabigyan ng Panginoon para i-reconcile ang mundo kay God. Amen? Kaya natin tinanggap ang Panginoon. We reconcile people to God by introducing Jesus Christ. At yan kapatid, hindi lang ako yan. Kayong lahat na nandirito yan. Amen? Umpisahan nyo, hindi mo na kailangan pumunta pa kung saan-saan eh. Kaya mong umpisahan ito sa loob ng bahay nyo, sa loob ng village nyo, sa loob ng opisina nyo, sa loob ng kung nasan man kayo, kaya nyo umpisahan yan. Bakit? Kasi si Jesus nandyan sa inyo. So I want to end with this verse in Philippians 4 verse 13. Sabi dito, I can do all things through Him who strengthens me. So wag mo sabihin hindi mo kaya, wag mo sabihin hindi mo alam, wag mo sabihin mahina ka lang, wag mo sabihin wala kang alam, wag mo sabihin hanggang dito ka lang. Kasi siyang Panginoon nandyan sa'yo at yung lakas mo nanggagaling sa Kanya. Which means you can do all things. Mga kapatid, verses before this verse, ang tinuturo is being content, being having much, and being having less. Alam ko sa inyo, naranasan nyo na yan at some point in your life, nagkaroon kayo ng marami, nagkaroon kayo ng, doon kayo sa taas, naranasan nyo na nasa baba kayo, at ngayon naintindihan nyo na hindi nyo pala kailangan magkaroon ng napakarami at napakakonti. Ang importante na pala si Christ. Kasi pag nandyan na si Christ, prospered ka. Amen? And it's not just in the area of finance, but in every area of your life. Prosperity is not about the material things that you have. It's about who you have. And that is Jesus Christ in you. Amen? So tama na negative thinking mga kapatid. Tama na yung discouragement from the enemy. Itapon nyo yung kasinungalingan ng kaaway na yan na laban sa inyo. Huwag kanyong paniniwalaan yan. Ang paniwalaan nyo lang ang sinabi ng Panginoon na ang lakas niya nasa inyo, kaya kakayanin mo. Kasi bakit? Kaya mo eh. Kaya mo in Jesus Christ. I want to end with this verse in the Message translation of Philippians 4:13. Ang sabi niya rito, whatever I have, wherever I am, I can make it through anything in the one who makes me who I am. And that is Jesus Christ. Mga kapatid, everything in you is Jesus. Nandiyan siya sa loob mo. You have a new heart. Hindi ang binasilyang puso, okay? Hindi ang pinako-pako, na nilagyan ng band-aid, na nilagyan ng para magbukang bago. Bago yan. Amen? So mga kapatid, stop saying no. Kung mag-no ka to the enemy. Huwag ka mag-no kay God. Amen? Kasi, palibasa, alam naman kasi natin masyadong mabait si God, di naman siya naninermon, di naman siya nagagalit. Kaya lang, gusto niya ng yes mo eh. Gusto niya ng yes mo na umpisahang lakaran yung pinalalakad niya sa'yo. Why? Kasi hindi lang ikaw mabibless dyan. Maraming naghihintay at maraming naghahanap ng biyaya ng Panginoon at yun ay madalaman lamang nila at matatanggap nila sa pamamagitan nyo pag mag-yes ka sa Kanya. So ngayong gabing ito, sabi mo, I'm ready, Lord. I'll say yes to you. Amen? That is what I have for you guys tonight. That is it. Amen and amen. Hallelujah. Actually, while you were sharing Philippians 4:13, bro, you know, if you guys know John Jones, he's an MMA fighter, and he has Philippians chapter 4 verse 13, tattooed on his chest. And if you know anything about his story, especially now, he's been through a lot of adversity in his life ever since he was a young guy. And that's the verse that he carried. I can do all things in Christ. And I believe he's if not the most decorated MMA fighter in the history of the game. He's also a believer in Jesus Christ. So every time he fights, he gives God the glory. He just lifts up the name of Jesus. And yun naalala ko, bro, na yung verse na to is that, man, we can look up to others, diba? And see them as role models, and we can do all things in Christ. And super blessed na you were here last week, Pastor Mach. We had a great time last Friday, and it was just a miracle to have that and to see everybody come together. So I'm super blessed. Amen.
Yeah, for sure, we're going back there. Amen. Hallelujah. So if you guys have any questions, you could just type it on the chat box, or if you want to just interact with us, feel free. Open puto, open mic, after the message, we entertain questions. So if you guys have any questions, open Even praise it. reports. If you guys have praise reports or anything to share about any testimony na nakita nyo na, na, oo nga, totoo nga, talagang, pat nandiyan kayo, na alam nyo, you're passing through, at matanggap nyo ang biyaya ng Panginoon at yung breakthrough nyo. Yun, praise reports. Anybody who wants to praise the Lord for kung ano nangyayari sa buhay ninyo? Does anybody want to praise the Lord? And also prayers, we also welcome prayers. Kung sino nangangailangan sa prayer, baka after or, during, but this time we give time for just, kung may testimony dyan, anybody wants to praise the Lord in public, please, please do. Meron po ba? Ikaw na lang bro daw, mag-testimony muna. Hallelujah. Yeah, testimony is yun nga, that's the ministry that we have, 'di ba? Kung naghahanap tayo ng ministry, 'di ba, lahat tayo binigyan na tayo ng ministry, and it's the ministry of reconciliation. Siguro I just want to testify about your auntie, bro. 'Di ba yung auntie mo, ewan ko kung ilang taon na sila hindi nakakapagkita, no? Parang magkapatid sila. And I'm taking I'm taking their testimony because para sa akin that's like, like I guess that's what it was all about. Just to see reconciliations, like even for me, yung mga kapatiran namin dito, just to see them again for I think more than 2 years, is the ministry that we have. Lahat tayo may ministry, and yung ministry nga yan is to reconcile, people together. And kasama na dyan yung forgiveness. Baka yung iba hindi pa makapag-forgive, pero alam mo yun, may seeds that are being planted, and the more that we pray and we stand in faith, di ba, the more that we're gonna see breakthrough. So we're believing, yun nga na, next year we're gonna go back to the same yung place, di ba, yung para siyang kainan kasi doon, inuman actually. Para siyang izakaya is what we call it here. Yep. And yung mga tao doon, may mga pinsan si Macho also na pumunta. I don't know if you guys saw the picture, but there was this guy who looked like a gangster, but tinanggap niya yung word, tinanggap niya yung forgiveness ng Panginoon. I don't know what he's going through, but hopefully we get to meet up, next month, hopefully next year. We're gonna try to organize something back dun sa hapagkainan ng auntie ni Pastor Match. Ano ulit yung pangalan ng resto? Lasap Pinoy. Yun. lasap, lasap yung Pinoy dun eh. Ang sarap ng pagkain eh. Panalong panalo. So please agree in faith, with us that we're gonna get to meet each other again, and lalo na yung auntie ni Machos is game, she's game. Sabi niya, okay lang daw. Pero medyo malayo lang yung lugar from other people, but hopefully we'll be able to organize something again. So please agree with us in prayer. So Amen. yeah, so meron pa bang gusto mag-share? Meron bang praise report? Anything you guys want to share? I think nasa center ka ba, Pastor Match? Andito ako sa Kainta. Kainta. Birthday ni Brother Kim. Oh, birthday pa. Happy birthday, Kim. Thank you. Yeah. Hallelujah. Malamang masarap din yung pagkain dyan. Ay, sinabi mo.
Napaano ako sa ano eh, sa lamesa dito eh. Must be good. So I guess with that, we could close in prayer. Does anybody want to agree in faith? For healing, for breakthrough, anything specific? Anyone? Meron ba? Meron? Like, come on, let's agree in faith right now. Di ba sabi nga, when two of you agree here on earth, my Father in heaven will do it for you. Matthew 18:19. So let's all agree in faith. Right now, I believe we have one prayer, Sis Jan, right? For baby Gwen. She needs a prayer. All right, yeah. So I think it's the best time right now. We could all agree in faith. So kung pwede ko, just to ask everyone, just by faith, agree in faith. Sis Jan, nandiyan ba si Baby Gwen or marinig niya ba yung boses natin somehow? Nandun bro, nandun, naka-join yung brother ko nandun sa medical Ayun. seat. All right, so they're there Naka-join right siya. now. All right, so sige, let's agree in faith. Let's agree in faith for baby Gwen. I think kay Jeremiah. I see the video feed there. So ano tayo, mag-agree tayo in faith for baby Gwen. I think I don't know what exactly is going on with baby Gwen. Anything specific? Meron ano ba yung nangyayari kay baby Gwen? I-admit bro, kasi dehydrated, yun yung sabi. Pero wala naman na siyang lagnat. Nag-bleed yung nose niya kasi bro. Oh, okay. Well, right now we just agree by faith. Let's agree by faith. Father, we thank you, Lord, for the finished work of the cross of Jesus. Just start to lay your hands on baby Gwen, kind on the top of her head lang. Right now, Holy Spirit, let your power flow over baby Gwen from the top of her head to the soles of her feet. We command healing to flow. We command the nose bleeding to stop, and we command life to flow. Be healed in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And we declare Psalm 34, verse 7, that the angel of the Lord encamps around those who fear him. So we pray for your protection over kay Juvie and the entire family right now. And Father, we just thank you, Lord, that you are a faithful Father. We thank you, Lord, that you are a faithful God. Father, we thank you, Lord, for the life of Brother Kim. We thank you, Lord, for your goodness and your mercy and your favor over him. And we declare, Lord, abundant supplies in every dimension of his life. We pray, Father, for revelation to flow and to show the goodness and the grace that you've provided us through the blood of Jesus Christ. And Father, we speak peace, we speak life over every household tonight. And just receive it by faith and say, I can do all things in Christ who strengthens me. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 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 What a powerful prayer. Thank you, bro. Thank you. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. God bless. Man, God bless. God bless. God bless you guys. Good Thank night. you, bro. God Thank you, bless Brother you. Good night. Seth. God bless Good po. night. Thank you. Get well, baby Gwen. Thank you.